Mga idol, may isang malaking galaw na posibleng mangyari ngayong off-season at pwedeng baguhin nito ang direksyon ng Los Angeles Lakers. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, inaasahan na magiging available sa trade talks ang star big man ng Sacramento Kings na si Domantas Sabonis. Isang balita na agad nagpapainit sa usapan dahil malinaw isa ang Lakers sa mga team na pwedeng sumugal para sa ganitong klaseng superstar. Sa usapang kontrata, hindi basta-basta ang commitment kay Sabonis. May natitira pa siyang humigit kumulang 3 taon at nasa $130 million na halaga. Ibig sabihin, kung kukunin siya ng Lakers, hindi lang ito short-term move. Isa itong long-term investment na kayang magbigay ng stability at consistency sa kanilang frontcourt lalo na sa panahon na kailangan nila ng matibay na haligi sa loob. Ngayon, bakit nga ba posibleng i-trade ng Kings si Sabonis? Sa kabila ng kanyang all-star level na laro, hindi pa rin nagtatranslate ito sa malalim na playoff success para sa Sacramento. May pressure na sa organization na baguhin ang core, maghanap ng bagong direksyon at gawing mas balanse ang roster. Kung may tamang offer na darating, lalo na kung makakapagbigay ito ng depth at future assets, hindi malayong isugal nila ang kanilang star para sa mas malaking plano. Para naman sa Lakers, napakalaki ng magiging epekto ni Sabonis. Isa siyang elite rebounder, napakagaling na passer para sa isang big man at kayang mag-score sa loob ng may consistency. Kapag ipinares mo siya kay Luka Doncic, ibang klase ang magiging resulta. Playmaking sa labas, high IQ movement sa loob, at halos imposibleng depensahan na kombinasyon. Hindi lang nito pinapalakas ang offense kundi nagbibigay din ng physical presence na matagal nang kulang sa Lakers. Pero ito ang pinaka-challenge, ang trade package. Kung hindi willing ang Lakers na isama si Austin Reeves, kailangan nilang bumuo ng offer na centered sa multiple role players at future draft picks. Isang package na kayang mag-match ng salary ni Sabonis habang nagbibigay sa Kings ng sapat na lalim at flexibility. Hindi man headline names ang kapalit pero kung tama ang timpla, pwede itong maging patas na deal para sa parehong panig. At kung mangyari nga ang trade na ito, malinaw ang magiging epekto. Ang tandem ni Luka at Sabonis ay hindi lang exciting panoorin, kundi posibleng magbukas ng panibagong championship window para sa Lakers. Isang move na pwedeng mag-angat sa kanila mula contender, papunta sa tunay na title favorite. Kayo mga idol, kung kayo ang masusunod, gagawin nyo ba ang move na ito para makuha si Sabonis kahit hindi isama si Reeves? Samantala, habang patuloy na umaarangkada ang New York Knicks sa playoffs, isang malaking usapin ngayon ang kinabukasan ng kanilang rim protector na si Mitchell Robinson. Sa kabila ng limitadong minuto sa finals, patuloy na pinapakita ni Robinson ang kanyang halaga, lalo na sa depensa. Sa Game 2, kahit 14 minutes lang siya sa court, nakakuha siya ng mataas na papuri mula sa coaching staff at teammates dahil sa kanyang solid one-on-one defense laban kay Victor Wembanyama. At sa Game 3 kanina, kahit mas lalong limitado ang kanyang oras sa loob ng court, nakakontribute pa rin siya ng 5 points at 4 rebounds sa loob ng 7 minutes of playing time. Patunay na kahit konti ang minutes, ramdam pa rin ang kanyang presence sa ilalim. Pero habang tumataas ang kanyang impact, mas umiinit din ang usapan sa kanyang free agency ngayong off-season. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, maraming teams ang nakaabang para agawin si Robinson mula sa Knicks. Kabilang sa mga seryosong interesado ang Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Charlotte Hornets at Toronto Raptors, mga kupunang nangangailangan ng upgrade sa center position. Sa ngayon may iniinda pang injury si Robinson, a fractured hand, pero hindi pa rin siya nagpapahuli sa depensa at effort. At habang mas gumaganda ang kanyang performance sa finals, mas tumataas din ang posibilidad na makakuha siya ng malaking kontrata bilang isa sa top backup centers sa liga. Para sa Knicks, malinaw ang sitwasyon, gusto nilang manatili si Robinson. Pero kung may team na mag-offer ng mas malaking role at mas malaking sweldo, posibleng mahirapan silang pigilan ang pag-alis nito. Samantala, para sa Lakers at iba pang teams, ito na ang pagkakataon na kumuha ng isang elite rim protector na kayang magbago ng depensa sa loob ng court. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat kunin ng Lakers si Mitchell Robinson o mas okay na manatili siya sa Knicks? With the bucket. Oh, Brunson, beautiful crossover. The floaters up, won't go. Robinson, strong. He's got 16 points here tonight. Tatum puts his head down, drives, swatted out of bounds. Mitchell Robinson, that left-handed block.